Ang 10 araw na pagtatanim ni Lamang Ording at Aling Ordina. Kwento ni Ginang Imelda D. Tejano. Isang araw sa bakuran ni Lamang Ording at Aling Ordina ay masayang nag-almusal ang mag-asawa. Ordina, total, malawak naman ang ating bakuran. Bakit kaya hindi tayo magtanim ng mga gulay at prutas? Ay, maganda yan. Tutal, wala pa tayong mga anak. Meron akong mapaglilibangan habang nasa trabaho ka. Ang masayang tugon ni Aling Ordina. Kinabukasan, agad namili ng mga binhi ang mag-asawa sa palengke. Unang araw, itinanim ni Mang Ording ang binhi ng ampalaya. Masaya niyang inisip ang mabeberding bunga nito. Ikalawang araw, nagtanim naman si Aling Ordina ng bawang. Hay, magagamit ko ito sa panggisa. Gigil na sabi niya. Ikatlong araw, nagtanim naman si Mang Ording ng kamatis sa ikatlong plat. Masarap ang kamatis. Nakakaganda pa ng kutis. Ang sabi niya. Ikaapat na araw. Ording, gusto ko rin sana ng dalandan para meron din tayong prutas na mapipitas. O sige, magtanim ka ng 4 na dalandan sa ikaapat na plat. Ang tugon niya. Ikalimang araw. Naku, bagay na bagay dito sa ikalimang plat ang eggplant o talong. Gustong gusto ko itong gawing ensalada. Ang sabi ni Mang Ording. Ika-6 na araw. Gabi ang itanim natin dito sa ika-6 na plat. Masarap ang ginataang gabi na may kasamang pritong isda. Ang sabi ni Mang Ording. Ika-7 araw. Mahal ko, alam mo ba yung honeydew? Para itong melon. Subukan natin magtanim sa ika-7 plat at baka sakaling mabuhay. Binigyan ako ng binhi ng ating kapitbahay. Ika-8 araw. Ordina, subukan kaya nating itanim ang Indian mango. May 2 sibol na punong ibinigay ang Tiyo Ingo. Wow! Gusto ko niyan! Ngayon pa lang ay nangangasim na ako. Ika-9 na araw. Ordina, mabuti sigurong itanim natin itong mga luya. Mainam inumin tuwing umaga at pampalasa sa tinola. Oo, sige, mahal ko. Ang tugon niya. Ika-10 araw. May bitbit na mga tangkay ng malunggay si Mang Ording. Ordina, halika! Taniman natin ng malunggay ang paligid ng ating halamanan. Masayang sabi ni Mang Ording. At masayang masaya ang mag-asawa sa pagdidilig ng kanilang halamanan araw-araw. Dumaan ang matinding init at ulan. Hindi sila sumuko at patuloy pa rin inalagaan ang kanilang mga halaman. Makikita pa rin sa kanilang mga labi ang mga ngiti
kahit dumaraan sila ng matinding pagod. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, nagsibungan na ang kanilang mga gulay. Laking pasasalamat nila sa Diyos sa biyaya ng masustansyang gulay at prutas. Tunay na kapag may itinanim, may aanihin. Kaya dapat tayo maging masipag at matyaga. Wakas.